Paano kung sabihin ko sa iyo na may isang simpleng linya lang, kapag binigkas mo habang nakatingin sa salamin, ay kayang baguhin ang buong buhay mo magpakailanman? Isipin mong nakatayo ka ngayong gabi sa harap ng sarili mong refleksyon, sasabihin ang ilang salita, at biglang bumubukas ang mga pintuan ng pag-ibig, pera, at mga biyaya para sa iyo. Marami ang naniniwala na ang mirror ritual na ito ay mas mabilis kumilos kaysa sa iba, dahil kapag nagsasalita ka sa iyong refleksyon, direkta kang nakikipag-usap sa iyong kaluluwa. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito. Sabihin ang linyang ito at panoorin kung gaano kabilis tutugon ang universo. Baka ito na ang sandaling tuluyang mag-shift ang iyong kapalaran. Ang mga Pilipino ay matagal nang naniniwala na ang maliliit na ritual ay kayang magdala ng malalaking pagbabago. Mula sa pagsindi ng kandila, pagdala ng barya, hanggang sa pagbulong ng dasal bago matulog, alam natin na ang enerhiya ay nakikinig. Pero ang salamin ay may tagong kapangyarihan na marami ang nakalimot. Ang salamin ay hindi lang nagpapakita ng iyong mukha, ito rin ay sumasalamin ng iyong espiritu, enerhiya, at kinabukasan. Kapag nagsalita ka rito ng may matinding intensyon, para itong direktang mensahe na ipinapadala mo sa universo. Ito ang dahilan kung bakit ang mga guro ng espiritualidad at maging sinaunang propesya ay nagsalita tungkol sa mga salamin bilang portal ng manifestasyon. Ngayong gabi, malalaman mo ang eksaktong linya na kailangan mong sabihin, napakalinaw, napakalakas, na ang iyong refleksyon ay hindi lang titingin pabalik sa iyo kundi tutugon sa iyong pinakamalalalim na hangarin. Kung ang nais mo ay pag-ibig, pera, kagalingan, o kapalaran, maaaring ito ang maging susi. Manatili hanggang dulo dahil kahit isang hakbang lang ang mawala, maaaring maharangan ang iyong biyaya. Bakit may kapangyarihan ang salamin? Mula pa noong unang panahon, ang mga salamin ay hindi lamang bagay para makita ang ating refleksyon. Lagi silang naugnay sa misteryo, enerhiya, at kapalaran. Sa maraming kultura, ang mga salamin ay itinuturing na lagusan, mga bukas na pintuan sa pagitan ng pisikal na mundo at ng espiritual na dimensyon. Kapag nakatayo ka sa harap ng salamin, hindi lamang ang mukha mo ang nakatingin pabalik, kundi ang iyong kaluluwa, aura, at hindi nakikitang enerhiya. Sa Pilipinas, madalas tayong paalalahanan ng ating mga nakatatanda tungkol sa salamin. Sabi nila, huwag kang makabasag ng salamin o 7 taon ng malas ang darating. May iba namang nagbabala na huwag tumingin sa salamin sa kumpletong dilim dahil nag-aanyaya raw iyon ng mga espiritu. Ang mga paniniwalang ito ay hindi lang basta pamahiin, sila'y mga pahiwatig tungkol sa nakatagong kapangyarihan ng mga salamin. Alam ni na lola at lolo na ang salamin ay kayang humawak ng enerhiya, magbalik nito, at minsan pangay paramihin ito. Isipin mo, kapag ngumiti ka sa salamin, biglang gumagaan ang pakiramdam mo. Kapag umiyak ka sa salamin, mas ramdam mo ang sakit. Bakit? Dahil pinalalakas ng salamin ang ibinibigay mo rito. Kaya't ang pagsasabi ng makapangyarihang salita sa harap ng iyong refleksyon ay may direktang epekto. Parang ipinapadala mo ang iyong intensyon sa universo ng 2 beses, isang beses sa pamamagitan ng iyong boses, at isang beses sa pamamagitan ng iyong refleksyon. Maging sa astrolohiya, ang mga salamin ay konektado kay Venus, ang planetang namumuno sa kagandahan, atraksyon, at manifestasyon. Ibig sabihin, kapag tumitingin ka sa sarili mo at inaangkin ang iyong mga hangarin, umaayon ka sa enerhiya ni Venus, hinihila mo palapit ang pag-ibig, pera, at mga biyaya. Madalas sabihin ng mga Pilipino, kung anong iniisip mo, yun ang mangyayari. Dinodoble ng salamin ang paniniwalang iyon dahil hindi ka lang nag-isip, nakikita at sinasabi mo rin ito. Isipin ito, isang estudyanteng pagod at nawawala ng pag-asa ang araw-araw na tumitingin sa salamin at nagsasabing, nakatakda akong magtagumpay. Makalipas ang ilang linggo, nagsimulang dumating ang mga oportunidad, scholarship, tulong mula sa mga kaibigan, at hindi inaasahang biyaya. O isang babaeng sugatan dahil sa pagkabigo ang nakatingin sa kanyang refleksyon at nagsasabing, ako'y mahal, ako'y buo, handa na ako. Unti-unti, nagbabago ang kanyang buhay, umaakit ng mga taong tunay na nagbibigay halaga at paggalang sa kanya. Ito ang tahimik ngunit makapangyarihang hiwaga ng mga salamin, hindi lang nila ipinapakita kung sino tayo kundi tinutulungan tayong hubugin kung sino tayo magiging. Kaya't kapag sinabi ko na may isang linya, isang makapangyarihang pangungusap na kayang magbukas ng mga biyaya sa iyong buhay, unawain mo ito, mabilis itong kumikilos dahil ang salamin ay hindi lamang salamin. Ito ay enerhiya, intensyon, at tulay sa pagitan ng iyong hangarin at ng universo. Sa pagtatapos ng video na ito, malalaman mo ng eksakto kung ano ang sasabihin, paano ito sasabihin, at kailan ito sasabihin.
Ang tanong na lang ay handa ka na bang humarap sa iyong refleksyon at bigkasin ang iyong kapalaran? Ang eksaktong linya at paano ito gumagana? Siguro iniisip mo ngayon ano nga ba talaga ang eksaktong linyang dapat mong sabihin habang nakatingin sa salamin. Ang mga salita ay simple, ngunit kapag binigkas ng may pananampalataya at intensyon, nagtataglay sila ng napakalaking kapangyarihan. Ang linya ay ito. Lahat ng aking ninanais ay akin na. Inaangkin ko ito ngayon. 10 salita lang. Pero ang mga salitang ito ay isang deklarasyon, isang espiritual na utos, at isang pangako ng sabay-sabay. Hayaan mong ipaliwanag ko kung bakit napakalakas ng linyang ito. Una, ang pariralang lahat ng aking ninanais ay nagbubukas ng pinto sa lahat ng posibilidad. Hindi nito nililimitahan ang sarili mo sa pera lang, sa pag-ibig lang, o sa tagumpay lang. Sinasaklaw nito ang lahat ng biyayang hinahangad ng iyong puso, mapa-financial stability, kagalingan sa mga relasyon, mas magandang trabaho, o kahit kapayapaan sa loob. Nakikinig ang salamin. Nakikinig ang universo. Sa pagsasabi ng lahat ng aking ninanais, hindi mo hinaharangan ang agos ng mga biyaya, bagkus, pinalalawak mo pa ito. Ikalawa, ang mga salitang ay akin na ang tuluyang nagbabago ng enerhiya. Maraming tao ang nagkakamali sa paraang humihingi sila sa universo na parang nagmamakaawa, pakiusap, gusto ko ito, kailangan ko ito, umaasa ako dito. Ngunit kapag ganoon ang paraan ng pagsasalita, idinedeklara mo ang kakulangan, inaamin mong wala pa ito sayo. At iyon din ang ibabalik sa iyo ng salamin, pagnanais, pangangailangan, at pag-asa lamang. Ngunit kapag sinabi mong ay akin na, idinedeklara mong pag-ari mo na ito. Nagsasalita ka na parang hawak mo na ito sa iyong mga kamay. Ito ang sikreto ng manifestasyon, hindi tumutugon ang universo sa pagmamakaawa, tumutugon ito sa kasiguraduhan. Madalas nating sabihin sa Filipino, ang salita may bisa. Kung magsasalita ka na parang mayroon ka na nito, kikilos ang universo para gawin itong totoo. Ikatlo, ang mga salitang inaangkin ko ito ngayon ang nagsiselyo ng buong pahayag. Dito mo iginuguhit ang linya sa pagitan ng paghihintay at pagtanggap. Napakaraming tao ang nadedelay ang kanilang biyaya dahil lagi nilang sinasabi, balang araw, siguro, o sa susunod. Pero ang ngayon ay makapangyarihan. Ito'y agarang pahayag. Sinasabi nito sa salamin at sa universo, handa ako ngayon, hindi bukas. Iniaayon nito ang iyong enerhiya sa kasalukuyang sandali, kung saan nagaganap ang lahat ng tunay na manifestasyon. Ngayon, pag-usapan natin kung paano gumagana ang linyang ito kapag isinama sa salamin. Kapag nakatayo ka sa harap ng salamin, ang iyong refleksyon ang nagiging tagapagsalita at tagapakinig. Ikaw ang bumibigkas ng mga salita, at ikaw din ang nakakarinig sa sarili mong sinasabi. Ang dobleng aksyon na ito ay nagpo-program sa iyong subconscious mind na maniwala ng mas mabilis. Pinatunayan ng agham na ang subconscious ay hindi marunong mag-distinguish sa pagitan ng imahinasyon at realidad, tinatanggap lang nito ang paulit-ulit mong inuusal ng may emosyon. Kaya't kapag sinabi mong, lahat ng aking ninanais ay akin na. Inaangkin ko ito ngayon, at nakikita mo ang iyong mga mata, ang iyong mukha, at ang iyong enerhiya na nagbabalik ng mga salitang iyon, tinatanggap ito ng subconscious bilang katotohanan. Mas madalas mo itong gawin, mas mabilis mag-adjust ang iyong realidad para tumugma sa iyong paniniwala. Bilang mga Pilipino, tayo ay likas na emosyonal. Kaya't kapag nagdarasal tayo, isinasama natin ang buong puso. Kapag bumubulong tayo sa Diyos, sa universo, o sa ating mga ninuno, ginagawa natin ito ng may luha, pag-asa, at taos-pusong panalangin. Ang enerhiyang iyon ng emosyon ang mismong nagpapalakas sa mirror ritual na ito. Habang mas maraming damdamin ang nilalagay mo sa mga salita, mas malakas ang vibrasyong ipinapadala mo. Halimbawa, isipin mong nahihirapan ka sa pera. Dumarami ang bayarin at hindi mo alam kung paano ayusin. Tatayo ka sa harap ng salamin, ilalagay ang kamay mo sa dibdib, titingnan ang iyong mga mata, at ideklara, lahat ng aking ninanais ay akin na. Inaangkin ko ito ngayon. Sasabihin mo ito ng may paniniwala na parang dumating na talaga ang pera. Sa sandaling iyon, humihina ang takot mo, lumalakas ang pag-asa mo, at nagbabago ang iyong enerhiya. Di magtatagal, lilitaw ang mga bagong oportunidad, isang hindi inaasahang bayad, kaibigang mag-aalok ng tulong, o ideyang biglang magdadala ng kita. O kaya naman, isipin mong nag-iisa ka at naghihintay ng pag-ibig. Gabi-gabi kang tumitingin sa salamin at inuusal, lahat ng aking ninanais ay akin na. Inaangkin ko ito ngayon.
Unti-unti, nawawala ang pakiramdam ng kawalan. Nagsisimula kang maglakad ng may kumpiyansa. At habang nagbabago ang iyong enerhiya, mas napapansin ka ng mga tao, mas iginagalang ka, at ang pag-ibig ay kusang dumadaloy sa iyong buhay. Gumagana ang mirror ritual dahil hindi lang ito tungkol sa pagsasalita, kundi sa paniniwala. Hindi nagsisinungaling ang salamin. Kapag nakikita mong dinideklara mo ang mga salitang iyon, mas mahirap magduda. Nagiging totoo ito sa iyong isipan, at pagkatapos, nagiging totoo ito sa iyong mundo. Kaya ngayong gabi, kapag nakatayo ka sa harap ng iyong salamin, alalahanin ang 10 salitang ito. Sabihin mo ng mabagal, malinaw, at may damdamin. Lahat ng aking ninanais ay akin na. Inaangkin ko ito ngayon. Ulitin ito, hindi lang 1 beses, hindi lang 2 beses, kundi 3 beses. Damhin ang katotohanan sa iyong tinig. Masdan ang kasiguraduhan sa iyong refleksyon. At alamin na sa mismong sandaling iyon, ang universo ay inaayos na ang sarili nito para ihatid ang iyong biyaya. Step-by-step ritual guide. Ngayong alam mo na ang eksaktong linyang dapat sabihin, hayaan mong gabayan kita sa bawat hakbang kung paano gawin ng tama ang mirror ritual na ito. Tandaan, bawat detalye ay mahalaga dahil pagdating sa manifestasyon, dapat tiyak ang intensyon at enerhiya. Hakbang 1, piliin ang tamang oras. Ang pinakamainam na oras para gawin ang ritual ay maagang umaga pagkatapos mong magising o hating gabi bago matulog. Bakit? Dahil ito ang mga sandaling bukas ang subconscious mind, sensitibo, at handang tumanggap ng mga bagong paniniwala. Para sa mga Pilipino, mahalaga ang timing. Madalas sabihin ng ating mga nakatatanda, gawin ang mga bagay kapag payapa ang enerhiya. Kaya't sagrado ang pagsikat ng araw at hating gabi, dahil ang mga oras na ito ay may dalang malakas na katahimikan. Kung nais mo ng dagdag na lakas, subukan itong gawin sa gabi ng full moon. Pinaniniwala ang pinapalakas ng liwanag ng buwan ang manifestasyon, lalo na para sa pag-ibig, kayamanan, at kapalaran. Hakbang 2, ihanda ang iyong espasyo. Maghanap ng tahimik na silid na hindi ka maaabala. Siguraduhing malinis ang salamin, walang alikabok o mansa. Bakit? Dahil ang maruming salamin ay maaaring humarang ng enerhiya. Kung maaari, magsindi ng maliit na kandila sa tabi mo, puti para sa kapayapaan, berde para sa pera, pula para sa pag-ibig, o ginto para sa tagumpay. Para sa mga Pilipino, ang apoy ay tulay ng panalangin papunta sa kalangitan. Ang liwanag ng kandila sa tabi ng salamin ay nagdaragdag ng sagradong enerhiya. Kung wala kang kandila, ayos lang, ang paunahing focus ay ang iyong refleksyon at mga salita. Ngunit kung kaya mong idagdag ito, lalo nitong pinapalakas ang ritual. Hakbang 3, isentro ang iyong enerhiya. Bago magsalita, pumikit muna sandali. Huminga ng malalim ng 3 beses. Huminga ng dahan-dahan, hawakan, saka ilabas ang lahat ng alalahanin, pagdududa, at takot. Damhin na lumuluwag ang iyong balikat. Isipin mong nagliliwanag ang iyong puso. Mahalaga ito, huwag mong madaliin ang ritual. Habang mas payapa at malinaw ang iyong enerhiya, mas mabilis tutugon ang universo. May kasabihan ng mga Pilipino, kung ano ang laman ng puso, iyon ang lalabas sa salita. Kaya't kailangang nakaayon muna ang iyong puso. Hakbang 4, tumingin sa iyong mga mata. Idilat ang mga mata at tumingin ng direkta sa iyong refleksyon, huwag sa buhok o sa damit, kundi direkta sa iyong mga mata. Ang mga mata ang bintana ng kaluluwa. Kapag nakipag-ugnayan ka sa iyong mga mata sa salamin, direktang nakikipag-ugnayan ka sa iyong mas mataas na sarili. Sa una, maaaring makaramdam ka ng kaba o hiya, na parabang nakatitig ka sa isang estranghero. Pero huwag kang bibitaw. Ipagpatuloy mo. Mapapansin mong ang iyong refleksyon ay nagiging buhay, makapangyarihan, at konektado. Doon nagsisimulang umandar ang enerhiya. Hakbang 5, sabihin ang linya ng may intensyon. Ngayon, sabihin ang linya ng malinaw. Lahat ng aking ninanais ay akin na. Inaangkin ko ito ngayon. Sabihin ito ng 3 beses. Dahan-dahan. Huwag madaliin ang mga salita. Sa bawat pag-ulit, hayaang lumakas ang iyong tinig. Damhin ang panginginig ng iyong boses na pinupuno ang buong silid. Damhin na pumapasok sa iyong refleksyon ang katotohanan ng mga salita. Habang nagsasalita, isipin mong nangyayari na ang iyong hangarin. Isiping hawak mo na ang pera, yakap mo na ang taong mahal mo, ipinagdiriwang mo na ang tagumpay, o payapa ka na sa buhay. Habang mas marami kang inilalagay na emosyon, mas lumalakas ang ritual.
Hakbang 6, gamitin ang iyong mga kamay. Ilapat ang kanang kamay sa iyong dibdib habang binibigkas ang mga salita. Nagtatayo ito ng pisikal na tulay sa pagitan ng iyong katawan at ng iyong intensyon. May ilan ding banayad na hinahaplos ang salamin gamit ang kaliwang kamay, sumisimbolo ito ng direktang pagpapadala ng enerhiya sa iyong refleksyon. Opsyonal ang hakbang na ito, pero marami ang naniniwala na mas nakadadama sila ng koneksyon kapag gumagamit ng galaw. Tandaan, ang ritual ay hindi tungkol sa perpeksyon, kundi tungkol sa katapatan ng puso. Hakbang 7, iselyo sa pamamagitan ng pasasalamat. Pagkatapos mong ulitin ang linya ng 3 beses, umiti sa iyong refleksyon. Bulongin ang salitang "salamat". Ang pasasalamat ang huling susi, sinasabi nito sa universo na natanggap mo na ang iyong biyaya, kahit hindi pa ito dumarating. Ang enerhiya ng pasasalamat ang nagpapanatiling bukas ng agos, at pumipigil sa mga bara. Kung nagsindi ka ng kandila, hayaan itong umapoy ng ilang minuto habang nananatili ka sa damdamin ng pasasalamat. Pagkatapos, dahan-dahan mo itong hipan, ipinapadala ang iyong intensyon sa universo sa pamamagitan ng usok. Hakbang 8, ulitin araw-araw. Pinakamabisa ang ritual na ito kapag ginagawa ng tuloy-tuloy. Gawin ito araw-araw, kahit 1 minuto o 2 minuto lang. Katulad ng pagtutubig ng halaman, habang mas madalas mong pinapainom ang iyong hangarin ng salita at enerhiya, mas mabilis itong lumalaki. May ilan na nakakakita ng resulta sa loob ng ilang araw, ang iba naman ay linggo. Huwag sukatin ang oras, magtiwala sa proseso. Alam ng universo kung kailan ihahatid. Bonus tip, idagdag ang zodiac power. Maaaring dagdagan ng bawat zodiac sign ang kanilang natatanging enerhiya sa ritual. Halimbawa, Aries, magdagdag ng elementong apoy, pulang kandila. Taurus, humawak ng barya para sa kayamanan. Cancer, maglagay ng baso ng tubig malapit sa salamin. Leo, magsuot ng ginto o dilaw habang ginagawa ito. Pisces, magpatugtog ng malambot na musika para palakasin ang emosyon. Hindi ito sa pilitan, ngunit magandang paraan ito upang gawing mas personal ang ritual ayon sa iyong natural na enerhiya. Alam ng mga Pilipino ang kapangyarihan ng pagsasama ng pananampalataya at aksyon. Ang mirror ritual ay hindi tungkol sa mahika, kundi sa pag-aayos ng iyong espiritu upang umayon sa universo. Sa pagsunod sa mga hakbang na ito, hindi ka lang basta nagsasalita ng mga salita, inuutusan mo ang enerhiya, hinuhubog ang kapalaran, at tinatawag ang mga biyaya papasok sa iyong buhay. Mga totoong karanasan at koneksyon ng Pilipino. Siguro iniisip mo ngayon talagang gumagana ba ito? O isa lang ba itong ritual na pinag-uusapan ng tao? Hayaan mong ibahagi ko ang ilang totoong kwento, mga ordinaryong tao na may ordinaryong problema, ngunit nakaranas ng pambihirang resulta ng isagawa nila ang mirror ritual. Ang estudyanteng nakahanap ng pag-asa. Isang batang estudyante mula Quezon City ang nagbahagi na muntik na siyang sumuko sa kanyang pag-aaral dahil sa problemang pinansyal. Gabi-gabi siyang tumatayo sa harap ng kanyang salamin, inilalagay ang kamay sa dibdib, at inuusal ang linyang, lahat ng aking ninanais ay akin na. Inaangkin ko ito ngayon. Sa simula, tila walang nagbago. Pero makalipas ang ilang linggo, nag-shift ang kanyang enerhiya. Mas kalmado siya sa mga exam, mas kumpiyansa sa kanyang mga sagot, at nakakagulat, nagsimulang lumitaw ang mga oportunidad. May kamag-anak mula sa malayo ang nag-alok ng tulong sa matrikula. Nakakuha siya ng scholarship na hindi niya inaasahan. Naniniwala siya na ang pagtitig sa salamin at pag-angkin ng kanyang tagumpay ay muling nagprograma sa kanyang espiritu para makaakit ng solusyon, hindi ng problema. Ang ina na nangailangan ng lakas. Isa pang kwento ang galing sa isang na ina sa Dubai. Malayo siya sa kanyang mga anak at mabigat ang kalungkutan. Sinimulan niyang isagawa ang mirror ritual tuwing gabi, idinedeklara ang kanyang hangarin para sa lakas, kagalingan, at katatagan sa pinansyal. Ibinahagi niya na matapos ang ilang linggo, gumaan ang bigat ng kanyang kalungkutan. Hindi lang siya naging mas matatag sa emosyon, kundi gumanda pa ang relasyon niya sa kanyang mga anak kahit malayo. Mas madalas na silang tumatawag sa kanya, at nagsimulang dumaloy ang pera sa pamamagitan ng mga hindi inaasahang raket. Sabi niya, ipinaalala sa akin ng salamin na kahit malayo ako, konektado pa rin ako. Umabot sa kanila ang aking mga salita. Ang pusong wasak na natutong muling maghilom. Isang lalaki mula Cebu, sugatan matapos ang masakit na hiwalayan, ang sumubok ng ritual dahil sa kawalan ng pag-asa.
Araw-araw tuwing umaga, inuusal niya sa kanyang refleksyon, lahat ng aking ninanais ay akin na. Inaangkin ko ito ngayon. Sa una, parang nakakatawa at muntik na niyang hindi ituloy. Pero unti-unti may nagbago. Nagsimula siyang maghilom. Tumigil siya sa paghabol sa nakaraan at muling naramdaman ang kanyang halaga. Makalipas ang ilang buwan, may bagong taong dumating sa kanyang buhay, isang taong mas tunay na nagbigay halaga sa kanya. Sabi niya, naisip ko na hindi lang pala pag-ibig ang inaangkin ko, kundi respeto. Itinuro sa akin ng salamin na makita ang sarili kong buo muli. Koneksyon ng zodiac sa manifestation. Ipinapakita rin ng astrolohiya kung paano iba-iba ang tugon ng mga signs sa mirror ritual. Halimbawa, Capricorn, mas mabilis nakakakita ng oportunidad sa pera kapag nagdedeklara ng kasaganaan. Pisces, malalim na emosyonal na kagalingan kapag inuusal ang self-love. Leo, mas mabilis na naakit ang respeto at pagkilala. Cancer, nakakatagpo ng harmony sa pamilya at relasyon. Ito ang dahilan kung bakit gustong-gusto ng mga Pilipino ang pag-ugnay ng mga ritual sa enerhiya ng zodiac, dahil personal ito, akma, at parang ginagabayan ng espiritu. Bakit malapit sa puso ng Pilipino ang mga ritual? Sa kultura ng Pilipino, palagi nating pinapahalagahan ang maliliit na gawa ng pananampalataya. Mula sa pagsusulat ng numero sa papel para sa swerte, pagsisindi ng kandila sa simbahan, hanggang sa pagbubulong ng hiling tuwing bagong taon, alam natin na ang mga ritual ay mga tulay ng pag-asa. Ang mirror ritual ay pagpapatuloy lamang ng tradisyong ito sa isang makabago at makapangyarihang paraan. Hindi mahalaga kung mayaman o mahirap ka, bata o matanda. Ang mahalaga ay ang iyong katapatan ng puso. At iyan ay likas na alam ng bawat pusong Pilipino. Kaya kapag humarap ka sa iyong salamin, alalahanin ang mga kwentong ito. Hindi sila kwento ng mahika, sila ay mga paalala na kapag nagtagpo ang pananampalataya at aksyon, nagaganap ang pagbabago. Ang iyong refleksyon ay hindi lamang salamin. Ito ay iyong kasama sa panalangin, sa manifestasyon, at sa kapalaran. At kung gumana para sa kanila, bakit hindi rin para sa iyo? Mga babala at karaniwang pagkakamali. Ngayong alam mo na kung gaano kalakas ang ritual na ito, mahalagang maunawaan din ang mga babala. Maraming tao ang nabibigo hindi dahil hindi gumagana ang ritual, kundi dahil nagkakamali sila sa mga simpleng bagay na humahadlang sa kanilang biyaya. Siguraduhin nating hindi mo ito maulit. Binibigyang diin din ni Baba Vanga na ang awareness ay susi. Hindi lahat ay nakakakita sa mga palatandaang ito, at ang ilan ay maaring ituring ang paru-paro bilang simpleng insekto lamang. Ngunit para sa mga sensitibo sa impluensya ng zodiac at propesya, bawat paglitaw ay may maraming layer ng kahulugan. Ang pagmamasid sa direksyon, kulay, at kilos ng paru-paro ay nagbibigay ng dagdag na clue sa mensahe na gumagabay sa iyo na ialin ang iyong aksyon sa cosmic timing. Sa huli, ang koneksyon ng mga paru-paro, zodiac signs, at propesya ay paalala na lahat sa universo ay magkakaugnay. Kapag napansin mo ito, maaari mong ma-decode ang mga pattern na hindi nakikita ng iba. Sa paggalang at integrasyon ng mga palatandaang ito sa iyong pang-araw-araw na buhay, binubuksan mo ang iyong sarili sa mas malalim na pag-unawa ng iyong kapalaran. Ang paru-paro ay hindi lamang panandaliang tanawin, ito ay cosmic messenger, nag-ugnay sa natural na kagandahan, espiritual na karunungan, at astrolohiya upang gabayan ang iyong landas. Mga totoong kwento o testimonya. Upang tunay na maunawaan ang kapangyarihan ng paru-paro bilang mensahero, maaari nating tingnan ang mga totoong karanasan ng mga taong nakatagpo ng mga mistikal na palatandaang ito. Sa buong Pilipinas, maraming individual ang nagbahagi kung paano ang isang paru-paro na lumitaw sa tamang sandali ay nagbago ng kanilang pananaw, gumabay sa mahahalagang desisyon, o nagdala ng biyaya na hindi nila inaasahan. Ang mga kwentong ito ay patunay na ang mga aral ni Baba Vanga ay hindi lamang teorya, sila ay praktikal at nagbibigay transformasyong gabay para sa pang-araw-araw na buhay. Isa, huwag gumamit ng basag o may gasgas na salamin. Ang salaming may bitak o gasgas ay nagdadala ng negatibong enerhiya. Sa paniniwalang Pilipino, ang basag na salamin ay malas dahil nagpapakita ito ng baluktot na imahe. Kapag ginamit mo ito para sa manifestasyon, imbes na malinaw na enerhiya ang lumabas, kalituhan ang ipinapadala mo. Laging gumamit ng malinis at buo na salamin. 2, huwag magsalita ng negatibong salita. Hindi nagfi-filter ang universo ng iyong mga salita, pinalalakas lang nito ang mga yon. Kung titingin ka sa salamin at sasabihin, malas ako, o hindi ko ito deserve, inuutos mo sa universo na gawin itong totoo.
Mag-ingat ka. Ang mga salita ay enerhiya. Lagi kang magsalita ng pagpapala, hindi sumpa. 3. Iwasan itong gawin kapag galit o malungkot. Ang iyong emosyon ang gasolina ng ritual na ito. Kung tatayo ka sa harap ng salamin na puno ng galit, takot, o kawalan ng pag-asa, iyon din ang ibabalik ng salamin. Palaging pakalmahin muna ang sarili. Kahit ilang minutong malalim na paghinga, gawin mo. Ang enerhiyang inilalabas mo ang siya ring babalik sa'yo. 4. Huwag ma-obses sa resulta. May ilan na ginagawa ang ritual tapos maya't maya ay nagtatanong, nasaan na? Bakit wala pa? Ang ganitong pag-iisip ay humahadlang sa biyaya dahil nagbubukas ito ng pagdududa. Tandaan, ang pananampalataya ay pagtitiwala na tutubo ang binhi kahit hindi mo pa ito nakikita. Gawin mo ang iyong bahagi tapos bitawan mo. 5. Igalang ang ritual. Hindi ito laruan. Huwag itong gawin para lang magbiro o manlait. Ang mirror ritual ay sagrado dahil pinagsasama nito ang iyong espiritu, mga salita, at iyong refleksyon. Kung igagalang mo ito, igagalang ka rin ito pabalik. Kaya tandaan ang mga babalang ito. Hindi sila para takutin ka, kundi para protektahan ka. Kapag ginawa mo ang ritual ng may katapatan, ang iyong refleksyon ay magiging kakampi mo at ang universo ay wala nang magagawa kundi makinig. Ngayon hawak mo na ang kumpletong susi, ang mga salita, ang mga hakbang, ang mga babala, at maging ang mga totoong kwento. Pero ang huling piraso ang siyang pinakamahalaga, ang iyong pananampalataya. Ang salamin ay kayang ipakita ang iyong mukha, pero ikaw lamang ang makakapagpakita ng iyong kapalaran. Tuwing tatayo ka sa harap ng iyong salamin at sasabihin, lahat ng aking ninanais ay akin na. Inaangkin ko ito ngayon, hindi ka lang basta nagsasalita ng mga salita, inuutusan mo ang iyong enerhiya. Pinapaalala mo sa sarili mo na karapat-dapat ka, na ikaw ay pinili, at na inihanda na ng universo ang mga biyaya para sa'yo. Tandaan ang katotohanan ito, hindi nadedelay ang universo, tao ang nadedelay. Nasa paligid mo na ang mga biyaya, pero madalas natin silang nahaharangan ng duda, takot, at pag-aalinlangan. Ang mirror ritual ang paraan mo para linisin ang mga harang na iyon. Bawat salitang binibigkas mo ng may paniniwala ay parang pagbubukas ng pinto na minsan nang nakasara. Kaya sa susunod na maramdaman mong nawawala ka, kapos, wasak ang puso, o nawawala ng pag-asa, huwag ka lang umiyak sa unan mo. Tumayo ka, humarap sa iyong refleksyon, at ideklara ang iyong kapalaran. Huwag mong hintayin ang iba para iligtas ka. Huwag mong hintayin ang mundo para magbago. Simulan mo sa iyong mga salita. Simulan mo sa iyong sariling enerhiya. At gusto kong gawin mo ito ngayon mismo. Tumayo ka pagkatapos ng video na ito, humarap sa pinakamalapit na salamin, at sabihin kasama ko. Lahat ng aking ninanais ay akin na. Inaangkin ko ito ngayon. Sabihin mo ito ng 3 beses. Sabihin mo ng buo ang iyong puso. Hayaan mong maramdaman ng iyong refleksyon ang iyong lakas. Hayaan mong umangat ang iyong espiritu. Hayaan mong mag-shift ang iyong enerhiya. Kilalang-kilala ang mga Pilipino sa resilience, sa pananampalataya, at sa hindi pagsuko kahit gaano kahirap ang buhay. Ang parehong espiritu na iyon ang dahilan kung bakit hindi mapipigilan ang ritual na ito. Kapag naniniwala ang pusong Pilipino, gumagalaw ang bundok, nahahawi ang dagat, at dumarating ang mga biyaya. Kaya maniwala. Magsalita. Angkinin. Ang iyong salamin ay naghihintay. Ang iyong mga biyaya ay naghihintay. Ang iyong kapalaran ay naghihintay. Ngayon, nasa iyo na ang unang hakbang. At bago ka umalis, isulat sa comments ang iyong zodiac sign panandang pandagdag, I manifest now, para ideklara ang iyong intensyon ng publiko. Dahil kapag ibinahagi mo ang iyong pananampalataya, dumodoble ang kapangyarihan nito. Nakikinig ang universo. Nakikinig ang iyong refleksyon. At ang oras mo ay ngayon.